Sa ngalan ni Jesus, labanan ang tukso. Ako po si Father Piel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 4, verses 1 to 11, and I read it for you. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. He fasted for 40 days and 40 nights, and afterwards he was famished. The tempter came and said to him, "If you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread." But he answered, "It is written, one does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Then the devil took him to the holy city and placed him on the pinnacle of the temple, saying to him, "If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and on their hands they will bear you up, so that you will not dash your foot against a stone." Jesus said to him, "Again it is written, do not put the Lord your God to the test." Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. And he said to him, "All these I will give you, if you will fall down and worship me." Jesus said to him, "Away with you, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve only Him." Then the devil left him, and suddenly angels came and waited on him. Ngayong araw na ito ay ang unang linggo ng panahon ng Kwaresma. At ang ebanghelyong ating binasa ay ang tinatawag po nating the temptation of Jesus. Si Jesus ay tinukso ng diablo. Mga pangunahing pangangailangan ng tao. Mga bagay na maaring mahulog sa kasalanan ang tao. Nandyan ang pagkain, ang popularidad, ang pagiging mataas, ang katanyagan. Ito yung mga bagay na marami sa atin ang nahuhulog at nahuhumaling. Ang iba nga ay pinakikipagpatayan pa at gumagawa pa ng mga hindi tama para lang makuha ang ganitong posisyon. Pero may paalala sa atin ng Diyos ngayong panahon ng Kwaresma. Ang ating pananampalataya ang nagtuturo na mismo na ang kababaang loob, ang pagiging tapat kay Jesus, ang pagmamahal natin sa ating Panginoon at sa ating kapwa, ang malalim na pakikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno at pagkakawang gawa sa ating kapwa ay mga bagay na kailangang prioridad natin. Isantabi ang sarili, limutin ang sarili, at sumunod sa mga yapak ni Jesus. Tayong lahat ay binibigyan ng halimbawa ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Ang tukso, kung titingnan po natin, ay maaring magpakita kung nasaan na ba tayo sa ating pananampalataya. Kung tayo ba'y lumago na, kung lumalim na ba ang ating relasyon kay Jesus, o iniisip pa rin natin ang ating sarili. Sa tukso makikita kung tayo ay tapat sa Panginoon, o ang mas pinipili pa rin natin ay ang ating sarili. Ngayong panahon ng Kwaresma, kasama ng tatlong pundasyon nito, panalangin, pag-aayuno at pagkakawang gawa, maaari nating malampasan ang lahat ng tukso at ipakita na tayo nga ay mga tapat na tagasunod ni Jesus. Dagdagan ng panalangin, manahimik, mag-ayuno, at palaging sabihin o ipahayag ang katotohanan ng salita ng Diyos, ang katotohanan sa kapangyarihan ni Jesus kapag ikaw ay natutukso. At tunay nga, aalis ang dyablo.
Manalangin tayo. Panginoong Yesus, sa mga panahon na kami po ay natutukso, nawa maging tapat po kami palagi sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.